Pupuntahan sa Senado ngayong araw ang ilang civil society organizations para talakayin ang ilang mga hakbang para masigurong transparent ang 2026 budget. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Cheryl, sa unang pagkakataon dito sa Senado ay nakasalang sa pagdinig ng komite ang iba't ibang civil society organizations. Kabilang sa mga organisasyong magbabahagi ng kanilang obserbasyon at rekomendasyon ukol dito ay ang Ibon Foundation, ACT Philippines, GoodGov PH, MUVAS One Coalition at Citizen Watch Philippines. Ang Roundtable for Inclusive Development, inirekomenda ang pagtanggal ng lagpas 256 na bilyong pisong pork barrel at ilaan ito sa mga programang nakapailalim sa mga panuntuan ng bansa. Dapat din daw tanggalin ang lagpas 200 bilyong pisong unprogrammed appropriations. Mas mabuti rin daw kung ang mga programa o proyektong infrastruktura ay siguruhing nakabatay sa mga master plan na transparent, science-based, nature-based at nakasentro sa pangangailangan ng tao. Kailangan maisulong na rin daw ang pagsasatayo ng open budget transparency server tulad ng ginagamit tuwing may eleksyon para matutukan ng kahit na sino ang paggalaw at pag-ikot sa panukalang pondo. Pati na rin ang mga kopya ng mga dokumentasyon nito na maaaring mabasa online. At naturang isang cancer ang issue ng korupsyon at irregularity sa mga proyekto at pondo ng bansa, pero may oras pa raw para gumaling mula rito. Cheryl, pagtapos ng pagdinig ngayong araw, asahan naman na magsasagawa ng technical working groups para maripaso ang mga budget na dumaan dito sa Senado na siyang gagamitin naman para sa plenary budget deliberations ngayong Nobyembre at ang BICAM at pagsasapinal ng 2026 National Budget pagpatak ng Desyembre. Cheryl. Merimon, may update na rin ba sa Blue Ribbon Committee chairmanship? Sigurado na bang hawak ni Senator Ping Lacson ang mayorya ng mga boto? Cheryl, ang nasabi dito ni Senator Ping Lacson, nakadepende talaga ito sa eleksyon na sasagawa by November 10 pagka bumalik na ang plenary sessions. Kasi ang sabi rin ni Senator Ping, kung kuwari nagkaroon na nominate siya, tapos meron daw magsasalita na tututulan nito at dahil nga botohan nito, maaaring hindi niya makuha yung posisyon o kaya naman nakadepende talaga ito sa magiging eleksyon pagbalik ng plenary sessions. Pero kung sakaling siya talaga ang mahahalal, bukas naman na siyang tanggapin talaga ang Blue Ribbon Committee at ang pinakamaaga na pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon ay November 14. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.